Muna, pwede ba akong mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigang Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigang Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause, kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. As of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano bang nararamdaman message niyo? to the INC po. Kagaling inaresto nyo talaga ng mabilisan si Dante Marcoleta, si Senator Dante. Bakit? Takot baga kayo? Ay kabilis Kailan lang ipinail yung kaso? Huwebes ba yun? Lunes? May warrant of arrest na? Pero nagkamali kayo dyan. Nadakip ninyo siya, naikulong ninyo siya, pero sa puso ng sambayan ng Pilipino ng nakakarami at sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang bayani. Bayani dahil mas ginusto niya na makulong, na magkaroon ng kaso kahit nagawa-gawa lang, kaysa makiisa at makisama sa mga taong bumabaluktot ng totoo. Ayaw niya ng bulok na sistema. Wala namang siyang ginawa kung hindi imbestigahan ang tungkol dyan sa flood control, ang malaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas sa kaban ng bayan. Pero anong ginawa ninyo? Dahil marami sa inyo ang malalaman at mahahayag ang totoo. Panahon nyo ngayon. Panahon nyo ngayon. Magsaya kayo. Alam nyo? Para sa akin, bida si Sendante. Bidang-bida siya. Pinaglaban niya ang kanyang prinsipyo. Ipinaglaban niya na wala talaga siyang kasalanan. Naging matapang siya na harapin
ang kanyang kapalaran. Alam mo si Sen Dante? Matatala siya sa kasaysayan na nakipaglaban para mahayag ang totoo. Ibinoto namin kayo. Pero anong ginawa ninyo? Hindi ninyo tinupad ang pangako nyo na gagawa kayo ng mabuti para sa bayan. Mas pinili ninyo na paboran ang mga nagnakaw. Yung tao na nag-imbestiga at nag-iimbestiga na lumabas ang katotohanan, na malaman kung sino ang nasa itaas at pinuno ng nakawang yan. Yun ang taong ikinulong ninyo. Ang binigyan ninyo ng kaso. Masyado kayong selective. Selective justice. Bakit walang nakukulong dyan sa Kongreso na mga kongresista? Bakit yun lang na lumalaban sa korupsyon? Yun lamang, doon kayo nagpo-focus. Nasaan ang aming kakampi? Ang kakampi ng sambayanang Pilipino. Kapopost ko lang nung July 3. Ang sabi ko pa nga doon sa thumbnail ko, kasama si Mike Defensor, sabi ko, magkakasabay pa yata na maaaresto si Sen Dante at si Mike Defensor. Nangyari nga. Ano na ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ano na ang mangyayari kung ang gumaganap ng kanyang tungkulin para sa bayan, yun ang inyong paparusahan? Ginagalit niyo lalo ang taong bayan. Maraming taga-suporta si Sen Dante Marcoleta. Marami ang naghihimagsik ang loob ngayon at lalong nagagalit sa gobyerno dahil hindi kayo patas. Si Sen Dante, siya yung nag-imbestiga. Pero anong ginawa ninyo? Dahil tinik siya, tinik sa inyong harapan, tinik sa inyong daan, winalis ninyo siya sa inyong daraanan para hindi siya maging hadlang. Anong klaseng gobyerno to? Alam nyo ba, President Bongbong, noong kakandidato ka, nagmamalaki ako kasi unit team. Sabi ko, doon, sa mga naninira sa iyo, sabi ko, lilinisin mo ang pangalang Marcos. 40 years nang pinatalsik kayo sa bansang Pilipinas dahil marami na ang galit sa pamamalakad ng tatay mo. Pero anong ginawa ninyo? Sana niredeem ninyo, pinaganda nyo, sumigaw kayo nang mahiya naman kayo. Sana pangunahan ninyo ang pag-iimbestiga sa mga dapat mahiya sa gobyerno. Ang mga mag-iimbestiga at sana dapat patas para makabawi kayo dyan sa rating nyo. Hirap na ang bansang Pilipinas. Nakakahiya na. Sino pa ang aming lalapitan sa nangyari kay Senador Dante Marcoleta? Na kung tutuusin, hindi naman talaga plunder
ayon sa nakakaraming mambabatas at sa mga nag-aral ng law. Hindi plunder ang kanyang dapat maging kaso at hindi yon magiging kaso. Pinawalang bisa na ng COMELEC eh. Kung siya na isang senador, ginawa nyo ng kaso, papaano pa kaya yung maliliit? Papaano pa kaya kami? Baka nga ako, ganito lang yung sinasabi ko. Baka mamaya kasuhan nyo rin ako ah. Nakakatawa kayo. Pinatatahimin nyo yung lumalaban. Ano ba ang pinaglalaban? Ang ipinaglalaban lang naman ay yung totoo, na lumabas yung totoo. Huwag nyong hadlangan. Kasi kung wala kayong itinatago, hindi nyo hahadlangan. Iisa naman ang inyong layunin, di ba? Ang umayos ang bansang Pilipinas, ang maibigay sa tao, sa mamamayang Pilipino, sa sambayanang Pilipino, kung ano ang nararapat para sa kanila. Hindi ang ganito, ang maging selective justice. May nakulong na ba? Bakit puro senator lang? Bakit puro senador lang? Bakit puro senador na kumakalaban lamang na maimbestigahan ang tungkol sa flood control? Bakit mga senador lang? At ang mga taong kumakalaban at gustong maglabas o gustong malaman, mapaimbestigahan ang tungkol na nakawan na nangyari dyan sa flood control. Bakit sila lang? Bakit maraming nabanggit dyan sa Kongreso? Bakit walang nakasuhan? Di ba yung sinabi ninyo na kakasuhan si Martin Romualdez? Nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba laya pa din? Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva nga, hinog na eh. Nabulok na. Hindi nyo pa rin inaani. Wala pa rin kaso. Yan, laya pa rin kasi kasama ninyo si Chis Escudero. Di ba may kaso din siya? Aba, kung ang kakasuhan nyo ay yung mga tao na nakatanggap ng donasyon noong eleksyon, baka halos mapuno yung kulungan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, marami sa mga politiko ang tumanggap ng donasyon noong eleksyon. Bakit kung sino yung nagsabi ng totoo, yung pang kinulong ninyo? Magkano lang yung kanyang donasyong natanggap? 75? O diba si Lagdameo, magkano binigay kay PBBM? Diba? Yun daw ay nasa sose niya. 247 million. Ang laki ng depresya. Eh bakit walang kaso si PBBM? Sino pa sa mga senador ang nakatanggap? Hindi ako naniniwalang walang hindi nakatanggap ng donasyon dyan nung eleksyon. Mahina ang kalaban. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Ano po yung statement po ninyo, Senator? Sir, ano pong nararamdaman nyo ngayon, sir? Unang-una, pwede ba akong mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na
motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinail sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. As of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano bang nararamdaman message to the INC po. Tapos si Sendante, wala namang ninakaw. Ni piso. Walang ninakaw sa kaba ng bayan. Yun ang itinulong ninyo. Hindi natutulog ang Diyos. Alam nyo, para sa akin, bida si Sendante. Bidang-bida siya sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya, sa mga taong sumusuporta sa kanya. Bakit kamo? Mas pinili niya ang magdusa. Mas pinili niya na siya ay kasuhan at makulong kaysa sumama sa inyo. Nung siya ay sumuko, ando na yung mga pulis, hindi siya nag-resist. Ang sabi niya, sasama ako. Susunod siya sa batas. Kayo, sumusunod ba kayo sa batas?